Nag-utos ang Supremo na patayin ng lahat ng sanggol na babae na ipapanganak sa kabilugan ng buwan sa araw, buwan at ngayong iyon taon, March 24, year 1997. Isinulat sa itim na libro na isang sanggol na babae ang isisilang sa mundo ng mga tao sa unang kabilugang buwan ng Marso, taong kasalukuyan, na siyang magiging dahilan ng pagbagsak ng isa sa 7 haligi ng impyerno, which meant that one of the archdevils of the 7th throne of hell will fall if the child lives. Archdevils were formed angels who were also thrown to hell. Sila ang mga anghel na mas pumanig kay Lucifer, ang kanilang supremo. Mas malakas sila at mas nakatataas kaysa sa mga demonyo. Kaya sa kanila ibinigay ang trono. Hanapin ninyo ang 7 babaeng sanggol na ipapanganak mamayang kabilugan ng buwan. Utos ng Supremo. 7 lamang sa bilang ng mga buntis na nagdadalang tao ng babaeng sanggol. Natuntun na ng Supremo kung saang ospital dinala ang bawat isa. Umakyat si Ezra sa mundo ng mga tao at tinungo ang regional hospital ng siyudad ng Bacolod kung saan siya itinalaga ng Supremo. Sa 7 archdevils ay siya lamang ang naatasang umakyat sa lupa dahil ang iba ay may kanya-kanya ring misyon. Kasama niya ang 6 na demonyo itinalaga sa ibang ospital. He hated it that he had to set foot in the land of the weak. Yes, the land of the weak. Ganoon ang tawag niya sa mundo ng mga tao, lugar ng mahihina. He did not understand why God wanted them to bow down to these weak creatures. Naniniwala siya sa Supremo na sila ang mas nakakaangat. Kaya mas pinili niyang pumanig dito. And so he, together with all the other angels who sided with Lucifer, were cast out from heaven. Ezra lost his massive wings. Nag-iba ang kulay ng banat nila at tinubuan ng sungay. Pero may pormang tao rin naman sila kapag may misyon dito sa lupa. Their human form was how they actually looked like when they were still angels, minus the massive wings, the warmth, and the angel's grace, of course. In hell, he was one of the strongest and was given a throne. The throne signified the 7 deadly sins. He ruled the throne for envy. Pumasok siya sa entrada ng ospital. Pamilyar na sa kanya ang lugar na iyon. He was there when the building was occupied by the Japanese Imperial Forces in the year 1941. Ngayon ay pinagtitinginan siya ng mga tao. Bakit hindi? He looked like a Roman god with his towering height, strong physique, and a cold expression on his handsome face. Being over 6 feet tall, he was quite an arresting figure. His hair, the color of bright sun, was thick and wild, lalo na at nilipad iyon ng hangin. He owned a pair of cold blue eyes under thick brows. His nose had an incredible shape, almost perfect, and his lips were always pressed into thin line. Magpakawala ng tawang puno ng sarkasmo. Ang mga taong ito ba ang mas pinili ng Ama kaysa sa kanilang mga anghel noon? Ang mga taong itong halos sambahin siya ngayon. These people obviously adored him. Nakita niyang nagsikuhanan ang 2 nurse na nasa nurses station malapit sa labor at delivery room. Sumulyap siya sa bintana. Bilog na ang buwan. Nararamdaman niyang malapit ng isilang ang isa sa 7 sanggol. He yawned and rested his back against the wall. Napakadali ng misyong ito. Ano bang laban ng sanggol sa kanya? Kahit nagawin pa nitong barikada ang buo nitong pamilya, he will come for her. Kung siya lang ang masusunod, ay papasukin na niya ang delivery room ngayon. Tapos ang misyon. But he was not allowed to make a scene. Hindi dahil takot sila sa tao,
kundi dahil baka makuha ang atensyon ng langit. They did not want the angels to interfere with their affairs. Hinintay niyang ilipat ang mga nanay sa ward at ihatid sa mga ito ang bagong silang ng mga sanggol. Sa lampin pa lang na ipinambalot sa mga ito, ay tukoy na kaagad niya ang kasarian. Lumapit siya sa ward kung saan dinala ng nurse ang misyon niya. Sumandal siya sa hamba ng pintuan at pinapanood ang babaeng nilalaro ang kamay ng anak nito. He exhaled roughly and took out a coin from his pocket. Nilaro niya ang barya habang naghihintay na makatulog na ang mga tao sa loob ng ward. Finally, it came out as a growl. Inip na siya. Kung bakit ba naman kasi ang tagal matulog ng ina ng sanggol? Lumapit siya sa bagong silang. Gising pa ito at tila nakikipagtitigan din sa kanya. Kung siya lang ay tatapusin na niya ito. Wala nang maraming salita pa. Pero ang sabi ng Supremo ay kailangang sambitin muna ang demoniac horizon at iukit sa balat ng sanggol ang simbolo ng kamatayan bago ito tuluyang tapusin. He smirked. Sa tapat ng kanang pulso ng sanggol ay diniin niya ang kuko. Ang sugat na minarka niya rito ay pormang sundial. Ang ibig sabihin ay time is passing. Nalalapit na ang kamatayan. Umiyak ang sanggol pero wala siyang pakialam. Inusal niya ang mga salitang mag-aalay sa kaluluwa nito sa Supremo. Ezra saw how the blood from her wound burned and turned to ashes. Nagising ang ina ng bata at tumili ng malakas, lalo na nang makita nitong hawak niya ang kamay ng anak nito. He was tempted to slit the mother's throat, pero nagising ang mga pasyente sa katabing mga kama. Wala sana siyang balak na umalis, pero nakita niya ang mga anghel sa labas ng bintana. The angels were cloaked so they can roam the sky unnoticed. Nag-iwan siya ng huling sulyap sa sanggol bago mabilisang nilisan ng ward. He sighed. Guess you'll have to die another day, were his last word before he vanished in a dark corner. Pasok si Ezra sa pinakamalaking function room ng prestihiyosong hotel na iyon para personal na makita si Lucas. Lucas was one of the 7 archdevils at hawak nito ang trono ng lust. Ezra wore a formal tux. Sinenyosan niya ang bangkay, server na dalhan siya ng wine. Tumalima naman agad ito. He watched Lucas and the woman who had captured the heart of the devil. Nasa dulong gilid lamang siya, malapit sa exit. He did not have to stand close to them just to see their faces. Malinaw niyang nakikita ang mga ito mula sa kinatatayuan niya. Dinala niya sa labi ang wine glass at sinimsim ang likido. Habang nakatanaw pa rin kay Lucas, hindi naglipat ng minuto ay naramdaman na rin siya nito. Nagtitigan sila at walang kumukurap. A mysterious smile pulled up one corner of Ezra's mouth, and the white portion of his eyes turned black. Mabilis lamang iyon. Ikinurap niya ang mga mata at bumalik na sa normal ang kulay niyon. He did a brief curtsy to mock Lucas before he left the room. Wala naman siyang masamang balak dito o sa mga taong mas pinapanigan na nito ngayon. Gusto niya lang makita kung anong nangyari kay Lucas. Or maybe a part of him was envious. Mabilis niyang binura iyon sa utak. No, bakit naman siya maiinggit kay Lucas? Babae lang? Marami siya nun. He could get a woman in a snap if he wanted a good. Lalo na at likas na sa kanilang mga dyablo ang palaging naghahanap ng katalik. And men, they love having many sex partners. Kaya hindi niya gugustuhin maging katulad ni Lucas na itinali ang sarili sa iisang babae lang. Hindi agad bumalik si Ezra sa impyerno. Nagrarayot ang mga demonyo doon. Now that the supreme devil had been caged,
Everybody wanted to be the new leader. Hindi siya ipokrito kaya aaminin niyang iyon din ang hinahangad niya. So, it intrigued him that Lucas had completely lost his appetite for power. Maybe yes, he felt a twinge of envy for something that he could not even understand. Naglakad-lakad muna si Ezra sa mundo ng mga tao. The last time he was up here, it was year 1997. Noong naatasan siya ng supremong patayin ng babaeng sanggol sa regional hospital. Hindi siya nagtagumpay sa kanyang misyon dahil sa mga anghel. Hindi niya sinabi sa supremo na hindi niya nagawa ang misyon niya dahil lahat ng mga misyong pinapagawa nito sa ibang diablo ay nagawa ng mga ito ng tama at naiinggit siya sa mga ito. He was the only one failed, and hell go ahead and eat him whole. But he would never tell them the truth. Isa pa, isang sanggol lang naman ang hindi nila napatay. Ang 6 pang mga sanggol sa ibang hospital ay napatay ng mga demonyo. Malas na lang niya kung ang sanggol na nabuhay ay siya palang nakasulat sa itim na libro. Hindi na niya nabalikan ang sanggol dahil naging sunod-sunod ang mga naging misyon nila. Tinungo niya ang ospital. May nabago na sa gusali. Maging ang estruktura sa palibot noon ay hindi na rin katulad ng dati. Huminto siya sa tapat ng gate at tinanaw lang ang ospital mula sa labas. Maya-maya ay naramdaman niyang may lumapit sa likod niya. If his senses weren't sharp, baka hindi niya nga ito mapansin. Alam niyang papahawak na ito sa bulsa ng suot niyang slacks. Bigla na lamang siyang humarap dito at hinuli ang palapulsuhan nito. Namilog ang mga mata ng pangahas. Kulang ang sabihing nagulat ito. Pilit nitong iwinasiwas ang kamay niya, pero ano lang ba ang lakas nito kumpara sa kanya? Madilim ang mukha niya at malamig ang tinging ipinukol niya rito. "What are you doing?" he asked. The tone of his voice was sharp and cruel. "Bitawan niyo po ako, kundi sisigaw ako." Nauutal na pagbabanta nito. "You are a thief. Sige, sumigaw ka." He smiled ruthlessly at her. Hinahamon niya ito. "Ano ba ang gusto mong mangyari ha? Kung isusumbong mo ako sa pulis, gawin mo na." Hinahon niya. Nakasuot ito ng sombrero, maluwag na t-shirt, lumang pantalon at nagpuputik na sneakers. Hinatak niya ang sombrero nito. Kaya humalagpos ang buhok nitong hanggang balikat ang haba. Tumaas ang kilay niya. "You're a woman. Hindi pa ba halata? Hello, sira ulo ka yata eh." That was not even a question. Napahiya ang babae at muli na namang sinubukang tumakas. "Pangalan mo? Bakit ba? Interesado ka ba sa akin? Type mo ba ako? Sorry ha, pero hindi for sale ang keps ko. Okay? Isa pa, hindi ako mahilig sa foreigner." "Anong pangalan mo?" Ulit niya. Pareho pa rin ang tono. Parang hindi niya lang narinig ang mga sinabi nito. Napabuga ng hangin ang babae. Nakukonsumi ito sa kanya. "Ivana Alawi, okay na?" Liar. His tone was theirs. Bumuntong hininga ang babae. "Paano mo naman nasabing nagsisinungaling ako, Aber?" "I just know." "Manghuhula ka ba? Kung gano'n naman pala, hulaan mo na lang ang pangalan ko." Ingos nito. "I can stand here all day." Kampante niyang sambit. Pumadyak ang babae. "Sira ulo ka. O sige na. Emerald. Emerald Angelica. Masaya ka na? Baka sabihin mo na namang sinungaling ako." He knew she was telling the truth this time. Matiim niyang pinakatitigan ang babae. The woman was beautiful with a touch of roughness. She wasn't the elegant and innocent type, but she was beautiful in her own unique way. Hindi na itago ng maluluwag nitong damit ang kagandahang nakikita niya.
Nang titigan niya ito uli sa mga mata ay parang dinala siya ng hangin sa taong 1997 sa loob ng hospital ward. Noong nakatitig din sa kanya ang babaeng sanggol. He twisted her hand a little so he could see her wrist. And he was right. Ang marka ng sundial. It's you. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ni Emerald. Nagagalit na natatakot siya sa estrangherong nasa harapan niya ngayon at hawak pa rin ng mahigpit ang palapulsuhan niya. Sa tanang buhay niya ay ngayon lang siya nakaengkwentro ng lalaking kahit seryoso ang itsura ay kay sarap pa ring titigan. Lalo na at bughaw ang kulay ng mga mata nito. Para siyang hinihigop ng malalim na karagatan. Akala niya kanina ay simpleng turista lamang ang lalaki. Pero ngayon ay hindi na niya alam kung anong sasabihin dito. It's you. Anas nito nang makita ang marka ng sundial sa palapulsuhan niya. Hindi niya ito maintindihan. Nagsisimula na siyang makaramdam ng takot sa lalaki. Nalilito na rin siya kung ano at sino ba talaga ito. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Pasyente ka yata sa psychiatric ward eh. Paanong nakatakas ka ha? Lumingap siya sa paligid. Naghahanap ng taong posibleng sumaklolo sa kanya. Nakita niya ang gwardya ng ospital na nakatanaw sa dako nila. Guard? Tawag niya sa guard. Tulungan mo ako. Hinaharas ako ng lalaking ito. Sigaw niya. Hoy, ano yan? Tugon naman ang gwardya. Tumingala si Emerald sa mukha ng estranghero. Hindi man lang ito nag-abalang lingunin ang gwardya. Hindi ito natinag kaunti man. Nakatitig pa rin ito sa kanya at bahagya pang umalsa ang isang sulok ng mga labi. Anong nangyayari rito? Pasitang tanong sa kanila ng gwardya nang makalapit ito. Dahan-dahang humarap ang lalaki sa gwardya. Nginisian lang nito ang bagong lapit. Ang simpleng ngisi nito ay nagbabadya ng panganib. I don't see any problem here. Bumaba ang tingin nito sa name cloth ng gwardya. SG Bagayo. Bigkas nito. Natahimik ang gwardya at nabahag ang buntot. Pasensya na, sir. Sige, maiwan ko na ho kayo. Pasensya po talaga. Teka lang, Manong. Hahabol pa sana siya kay SG Bagayo pero hindi siya makawala sa lalaki. Muling tumuon sa kanya ang titig ng estranghero. Naglalakbay lang sa mukha niya ang mga mata nitong mainit kung tumitig. It's been 23 long years, sambit ng lalaki. Ano? Gusto na niyang umiyak. Iniba niya ang taktika. Sir, sorry na po. Hindi na po ako uulit. Aniya. Nag-focus siya para mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Noong 1 taon lang ay umextra siya sa isang pelikula. Ang role na nakuha niya ay babaeng inabuso ng kumpare habang nasa ibang bansa si Mister, kaya magaling siyang magpaawa. Ngumisi ulit ang estranghero at napaigtad pa siya nang sumayad ang hinlalaki nito sa pisngi niya. Pinahid nito ang luha niya. Then he sneered at her. Fake tears, darling. Dinaig pa niya ang binuhusan ng malamig na tubig. May samang huhula ba ang lalaking ito? Hinatak ng lalaki ang kamay niya, kaya napadikit siya sa katawan nito. The man inched closer and pressed his mouth sensually against her earlobe. Do not use fake tears on me, Emerald, he whispered in her ear, or I will make you even more. You are not just a liar, darling. You are also a fraud. We are birds on the same feather. Mine may be just, let's say, a little darker than yours. Biglang umikot ang paningin niya. Pakiramdam niya ay bumigat ang kanyang katawan. At kung hindi sa mga bisik ng lalaking nakahawak sa bewang niya, ay baka dumaos-dos na siya pababa. May musika siyang naririnig na hindi pamilyar sa kanya. It was like a soft incantation song. Nadarang siya. Anong ginawa mo sa akin? Anas niya sa mahinang boses. Namumungay ang kanyang mga mata. The man touched her face. And then,
He was gone. Napaluhod siya sa semento at sunod-sunod ang ginawa niyang pagsagap ng hangin. Unti-unti nang bumalik sa normal ang pakiramdam niya. Nang tuluyang makabawi ay marahas siyang lumigap ng paligid. Mukhang wala na namang nakikita ang mga tao sa palibot niya. Napamura siya at mabilis na tumakbo palayo. Mula sa kabilang sulok sa di kalayuan ay isang tipid ng ngiti ang kumurba sa labi ni Ezra, o kilala sa tawag na Ringo dito sa lupa. Habang pinapanood ang mabilis na pagtakbo palayo ni Emerald, he could tell how scared she was. Namumutla ang mukha nito. But damn that woman, he had never felt so aroused until now. Kaunting dampi lang ng labi niya sa tenga nito ay kakaibang init na ang kanyang naramdaman. It was like dipping himself in the lake of fire. I am surprised to see you up here, Ezra. Isa ka sa mga hindi ko inaasahang makita rito sa lupa. Anang isang tinig sa likod niya. Armad, he acknowledged. He knew it was the Reaper, si Kamatayan. In his long cloak, I came to visit my beloved traitor of a brother. Tukoy niya kay Lucas. Mahinang tumawa si Armad. That's not what I saw. That woman was a thief. Hindi siya ang sinadya ko rito. At hindi mo man lang siya pinarusahan? Why would I punish a thief? I like thieves. You should have punished her dahil ikaw ang binalak niyang biktimahin. The Ezra I know is unforgiving. He growled. Leave me alone, Armad. Hindi ko kailangan ng makakausap. Tumanaw si Armad sa kalsadang tinahak ng babae kanina. That woman was supposed to die a long time ago. New? Baling niya rito. The Reaper grinned at him. I was supposed to collect her soul, but she never died that night. 23 years ago, and you never came back to finish what you started. You failed the mission. Hindi na nakakapagtakang alam ni Armad ang sikreto niya. He was the Reaper after all. It doesn't matter now. Hindi na malalaman ng Supremo ang tungkol sa bagay na iyon. Tumango si Armad. Pero paano kung ang babaeng yun ang nakatakdang magpabagsak sa'yo? Then, I died laughing my fucking arse out when that time comes. Isang malaking biro iyon sa akin kapag nagkataon. Puno ng sarkasmo niyang sabi. I guess, ang magagawa lang natin ngayon ay ang maghintay kung ano ang mangyayari. Nginisian niya lang si Armad at tumalikod na. Pero bago pa niya tuluyang lisanin ang lugar, ay may pahabol si Armad. Anong plano mo sa babae? Nothing. Totoo iyon. Hindi niya intensyong makipaglapit sa mortal na tao. That woman can continue wasting her life. Wala na siyang pakialam. Ang misyon niya rito ay natapos noong gabing pinabayaan niya itong mabuhay at ang pagkikita nila kanina ay hanggang doon na lamang. Ringo began to draw symbols on the wall that will open the way to hell. Nasa isang abandonadong gusali siya. Sinimulan na niyang sambitin ang mga kataga sa lingwahe nila. Leaving so soon, Ezra? Napalingon siya sa nagsalita. Mula sa madilim na bahagi ay humakbang palapit sa kanya ang babaeng nagsalita. The woman wore a curve-hugging bloody red dress, and hell, she was hot. Especially in her 3.5-inch stilettos and a Marilyn Monroe hairstyle. Astrid, sambit niya sa pangalan nito. Astrid was also one of the angels who got expelled from heaven. There were fallen angels who live among men on earth, and there were those who were thrown straight to the hell, kagaya niya. Ang mga nasa lupa ay ang mga anghel na hindi pumanig sa Ama o sa Supremo. They were afraid and they didn't fully trust God. So He took away their wings and grace, and until they can prove themselves worthy, they stay on earth. Marami na sa kanila ang yumakap sa temptasyon. They engaged in casual sex. They started gambling and drowned themselves in alcohol and all things bad. Sila namang diretso sa impyerno
ay ang mga agresibong anghel na kumontra sa ama. They were loyal servants of the Supreme Devil. Madali ka naman yatang bumalik sa baba, Ezra. She stepped closer. Her fingers played with his chin. Let's have some fun first. Humaplos ang isang palad nito sa dibdib niya. Like the good old days, he gave the woman a humorous, sarcastic smile. Some other time, Astrid, I'm not in the mood. Saan ka pupunta? Tawag sa kanya ni Astrid. Hindi siya lumingon at tuloy-tuloy nang lumabas. Natagpuan niya ang sariling naglalakad sa makitid at madilim na kalsada. Nagdesisyon na lang muna siyang maglakad-lakad at namnamin ang malinsangang dapya ng hangin. Pero kung hindi na lang biglang sumulpot si Astrid kanina ay nakabalik na siya sa impyerno. He liked his throne. Envy. He had a long bow and would shoot the souls of those who would open their eyes. When these souls were still alive and on earth, they did not know themselves. Paulit-ulit niya lang na pinapana ang mga kaluluwang ito. Ang ibang kaluluwa ay daang-daang palasuna ang nakabaon sa katawan. Abot sa puntong hindi na makatayo o makagalaw ang mga ito. And he enjoyed it. He enjoyed seeing souls suffer habang nakaupo siya sa kanyang trono at nasa mga balikat niya ang kanyang uwak na si Parka. Mga kaluskos ang nagpakunot sa noo niya. Alam niyang may sumusunod sa kanya. It better not be Astrid dahil naubos na ang pasensya niya dito. Yes, he liked fucking her, but he was not in the mood. Kahit ayaw niyang aminin ay nasa isipan pa rin niya si Emerald. May dalawang lalaking sumalubong sa kanya. Huminto siya sa paglalakad at tumingin sa likuran. May dalawang tao ring papalapit sa kanya. Sa hindi kalayuan ay nakatayo ang pamilyar na figura ng babae. Ito ba ang lalaking nambastos sa'yo, Emerald? Anang lalaking pinakamalaki sa apat. May angas ang tono ng boses nito. Balbasarado ang muka at nakatali ang manipis na buhok. Huwag na, B-boy. Umalis na lang tayo. Pakiusap ng dalaga. He sighed inwardly. Kung hindi pa nagsumbong sa akin itong si Emong, hindi ko pa malalaman. Amay hindi po pwede ang ginawa ng lalaking ito. Blanko pa rin ang ekspresyon sa mukha niya habang nakatitig sa lalaking nagsasalita. He could smell this man's rotten soul. Amoy nabubulok. Itumba na natin to, mayabang eh. Si Emong. Nakakamisetang itim at jersey shorts. Naglabas ito ng ice pick. You really want to do this, huh? Baling niya kay Emong na nagulat dahil hindi kinakabahan at hindi kababakasan ng takot ang boses niya. You want to kill me? Bakit hindi mo muna unahin ang lalaking gumago sa'yo? The mockery in his voice was palpable. Inggit na inggit ka pa naman sa kanya. Hindi nakaimik si Emong. Mababakas ang matinding pagkagulat sa mukha nito. Ano ang... Humarap siya kay B-boy. Bakit hindi mo sabihin kay Emong kung gaano kasarap ang asawa niyang si Neneng? Gustong-gusto mo ang asawa niya, hindi ba? Tumaas ang kilay niya. Huwag kang maniniwala sa gagong ito, Emong. Sigaw ng B-boy. Ezra or Ringo, step aside. Pinanood niya ang dalawang lalaki. Snickering, he shook his head. Dama niya ang umaasang galit sa dibdib ni Emong. Niwala na itong pakialam kung paano niya nalaman ang tungkol sa milagrong ginagawa ng asawa at ng kaibigan nito. Hindi nagtagal ay sinugod na ni Emong si B-boy. Hayop ka! Pinakailaman mo si Neneng? Sumabog na rin si B-boy. Hanggang sa parehong duguan ang dalawa at malalim ang mga tinamong sugat. Kinabig niya sa bewang ang dalagang nagwawala. Stop it, Emerald. It's too late for them now. They are already breathing to death as we speak. Tumingin siya sa rilong pambisig. Kaunti pang minuto and they would die of severe blood loss. Tumingin si Emerald sa dalawa pa nilang kasamahan. Bakas ang labis na pagkataranta sa mukha nito. Bakit nakatulala lang kayo riyan?
Wala nang pinagkaiba sa tuod ang dalawa na nakatayo lang at hindi gumagalaw. "Ano ba? Sumagot kayo!" Patuloy na sigaw ni Emerald. Nainis na siya kaya itinaas niya ang kamay at humawi sa hangin. Kasabay noon ay tila mga dahong nilipad sa isang tabi ang dalawang lalaki. Napangangas si Emerald at tumingala sa kanya. Nanginginig ito. "Sino ka ba talaga? Hindi ka tao." He flashed her his devil eyes. Then he gave her a crafty wicked smile that showed his perfect set of teeth. "Nope, darling. I am absolutely non-human." "Kung hindi ka tao, ano ka?" Panguusisa ni Emerald. Pilit niyang pinapatatag ang dibdib kahit may kutob na siya kung anong klaseng nilalang ang kaharap niya. Binatawan na siya ng estranghero at nagpatuloy na ito sa paglalakad. Walang pagmamadali. Hindi sumagot ang lalaki. Tahimik na tahimik ang paligid at ang tanging maririnig ay ang mga kuliglig. Sinundan niya ang lalaki kahit alam niyang hindi dapat. Marami ng mga katanungan sa buhay niya na hindi niya mahanapan ng sagot. Ayaw na niyang idagdag pa ito. "Stop following me, Emerald." Malamig ang boses ng lalaki pero hindi siya natatakot dito. "Hindi. Sabihin mo muna sa akin kung sino ka at anong kailangan mo sa akin." Pumiyok ang boses niya. Pakiramdam niya ay nauupo siyang kandila. Ang dami nang nangyari sa buhay niya na hindi maganda at ang isabi ng mga kamag-anak niya ay malas daw ang dala niya. Magmula nang isilang siya ay naghirap na ang kanyang pamilya. Ang tatay niya ay inatake sa puso. Ang nanay niya ay nasiraan ng ulo. Palagi nitong binibigkas na siya raw ay demonyo. Ang buo niyang pangalan ay Emerald Angelica Pascua Lacayanga. Angelica, kahit sa pangalan ay pinapaalala nito kung anong tingin nito sa kanya. Ang sabi ng mga kamag-anak niya, ang marka raw sa kanyang barat ay marka ng kamatayan. Kaya walang sino man ang gustong makipaglapit sa kanya. Takot ang mga itong malasin o mamatay. Lumaki siyang kinukutya o palaging nag-iisa. Walang may totoong nagmalasakit sa kanya. Kahit noon ay ayaw siyang lapitan ng mga pinsan niya sa tiyaheng kumukup sa kanya. Kung pagkupkup bang matatawag ang pagpapatira nito sa kanya sa maliit na kubo sa lahap, bastang bahay ng mga ito. Sa huli ay natuto siyang gumawa ng masama para mabuhay. Nangupit, ng away, sumama sa samahan ng mga taong halang ang bituka. Doon niya nakilala si B-Boy. Ngayon ay wala na si B-Boy. Kung paanong nalaman ni Emong ang tungkol sa estrangherong lalaki, ay hindi niya rin alam. Wala naman siyang pinagsabihan. Gaano ba kaimportante sa iyong malaman kung sino at ano ako? Importanteng importante. Nabasag ang boses niya. And she began sobbing. She fell on the ground and wept. Walang ampat ang pag-iyak niya. Para bang ngayon lang siya nabigyan ng pagkakataong maghinanakit sa buhay na meron siya. Huminto sa paglalakad ang estranghero. Lumingon ito sa kanya. Then he began marching towards her. Iniluhod nito ang isang tuhod at pinisil ang baba niya. Pilit siyang pinatingala rito. Naghinang ang mga mata nila. Magulong-magulo na ang buhay ko. Ayaw ko nang dagdagan pa sa kaiisip kung sino at ano ka. Aniya. Tumitig sa mukha niya ang lalaki. Ilang beses dumaan ang mga mata nito sa nakaawang niyang labi. Humigpit ang pagkakapisil nito sa baba niya. Watching him, he looked like someone who was trying to fight his own demons. Gumalaw ang mga panga nito. Umigtid. Kitang-kita niya ang tensyon sa linya ng panga nito. Biglang lumitaw ang maliit na sugat sa palibot ng mga mata nito. And again, the white portion of his eyes turned black. Kulang ang sabihing nahindik na naman siya sa nakita. Umisod siya paatras. Sino ka ba talaga? Kung hindi ka tao, ano ka? Gilalas siya.
Imbis na sumagot ay lumapit ang lalaki at dumiin lamang sa batok niya ang isang palad nito. Hindi siya makahinga. Pilit nitong hinuhuli ang mga mata niya. A cunning look came into his eyes, and the next thing she knew, he was already kissing her torridly. She could feel his lips moving over her own. His tongue slithered into her mouth like hot temptation, and when he tasted her tongue, flavors exploded in her mouth. Ngunyapit siya sa balikat nito nang lumalim ang halik. Hindi siya binigyan ng pagkakataong sumagap man lang ng hangin. This man was a vile beast, sadistic even. Mukhang natutuwa itong tila nalulunod siya sa halik nito. But she could not complain dahil sa kabila ng kapangahasan nito ay aaminin niyang napakasarap nitong humalik. Napapikit siya at napaungol. Hindi na niya naisip kung nasaan sila lalo na nang ipasok nito ang isang kamay sa loob ng t-shirt niya. Huminto ang estranghero sa paghalik sa kanya at maitim na tinitigan siya sa mata. "You amuse me. You amuse me." He slipped his tongue into her mouth, then brought it after his lips. Bulalas ito. "I want more." Malinaw ang pagnanasa sa mga mata nito. Sa huling segundo bago pa siya tuluyang madarang sa init ng katawan, ay nahanap niya ang matinong bahagi ng utak. Ngumisi lamang ang misteryosong lalaki nang sinabi niyang bitawan siya nito. Imbis na bitawan siya ay lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa bewang niya. Natutunaw siya sa mapanuksong titig ng lalaki. "Sure, if and only if you can make the devil go away." Nag-iba na naman ang kulay ng mga mata nito. Napasinghap siya at nagkumahog sa pagtayo. Hinayaan naman siya ng misteryosong lalaki. Nagtatakbo siya palayo. Alam na niya kung ano ito at natatakot siya. Parang binabayo ang dibdib niya sa pinaghalong emosyon. Hindi maalis ang matiim na ngiti sa mga labi ni Ezra habang tinatanaw ang dalagang tumatakbo palayo. Palagi na lang itong tumatakbo. When will she stop running? Wala naman itong pwedeng pagtaguan na hindi niya matutunton. Didn't he just tell her that he was the devil? Hindi ba nito naiintindihan iyon? Pinasayad niya ang daliri sa kanyang mga labi at ipinikit ang mga mata. He couldn't tell whether to regret kissing the woman or not. Dahil ngayon ay tila nakaukit na sa isipan niya ang lasa ng mga labi nito. He needed to taste her again. He needed to possess her. He wanted all of her. Hindi naman talaga kasama sa plano niya ang makipaglapit dito. But tasting her soft lips once changed everything. Para itong masarap na putaheng gusto niyang balik-balikan. Magiging akin ka rin, Emerald. And no one can stop me. Not even the angels. Utang mo naman sa akin ang buhay mo, kaya hindi na masama kung sisingilin kita ngayon. Sa isang pitik niya lamang ay nasa harapan na siya ng dalaga. Nanlalaki ang mga mata nito sa labis na pagkahindik. Humakbang ito palikod at muling tumakbo. Pero hindi pa ito nakakalayo ay naroon na naman siya. He smiled wickedly and sang again. This time, he sang the song in a more blood-curdling version. Sa tono ng tili-tili boom na isang Russian lullaby, the song sounded creepy. Habang kumakanta ay hindi niya inaalis ang mga titig sa mukha ng dalaga. The woman was pale, frightened to the core. Tumaas ang isang palad niya sa pisngi ni Emerald. "Maawa ka sa akin," he grinned. "Mercy is for the good-hearted. Alam kong hindi ka masamang tao. Hindi naman talaga ako tao." The right half of his face revealed what he really looked like in hell, his devil form. Nagsanga-sanga ang mga sungay niyang parang katulad ng isang toro. Ang kulay ng balat niya ay abuhing pula. Ang mga mata niya ay purong itim. "I warned you, didn't I?
I told you to stop following me, pero hindi ka nakinig. Now you have my full attention. Lalong nanlamig ang dalaga at kitang-kita niya ang panginginig ng labi nito. And he loved it. The woman reeked of fear. Lalo tuloy siyang natatakam dito. He leaned over her shoulder and whispered in her ear, "My name is Ezra. You can call me Ringo, and you are mine." Walang pasabing hinila niya ang palapulsuhan ng babae at minasdan ang marka ng sandayal. May sinambit siyang mga kataga. Napatili ang dalaga at pilit na binabawi ang kamay, pero hindi siya natinag. Ang kulay ng marka sa palapulsuhan niya ay naging matingkad na pula mula sa maputlang kulay niyon. "I just renewed our bond, darling." Pagkasabi noon ay siniil niya ng mainit na halik ang mga labi ng dalaga. Tila nagising sa isang bangungot si Emerald. Pawis na pawis siya. Natutup niya ang tapat ng dibdib. Para siyang hinabol ng 101 demonyo. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Matagal na siyang umalis sa poder ng tiyahin niya. Hindi na niya kayang tiisin ang pang-api ng mga ito sa kanya. Hindi bali sana kung siya lang ang inaalipusta ng mga ito. Pero maging alaala ng napayapa niyang ama ay niyuyurakan pa ng mga kamag-anak niya. Panaginip lang ba ang lahat ng iyon? Bumangon siya mula sa kinahihigaang banig. Dating sari-sari store ang maliit na istrukturang ginawa nilang tirahan. Napabayaan iyon at non-operational sa loob ng mahabang panahon bago nasunog. Nagpasya silang doon na tumira. Dati ay sakali sila natutulog, kasama niya sina Biboy, Emong at ang iba pa nilang kasamahan. Ngayon ay may permanente na silang pagsisilungan. Ang bubong ay ginawa nila ng paraan para maayos. Naglagay din sila ng mga partition sa loob para hiwalay ang mga lalaki sa babae. Si Biboy na siyang pinaka-leader nila ay sa sala natutulog. Halos nasa bungad na ng pinto. Humapdi ang lalamunan niya nang maalalang wala na pala sina Biboy at Emong. Kahit naman puro kagaguhan ang pinaggagawa nila, ay mabait naman ang dalawang iyon para sa kanya. Parang tatay na niya si Biboy at nakatatandang kapatid naman na ang turing niya kay Emong. Napahikbi siya. "Emerald, bakit ka umiiyak?" Nagangat siya ng ulo at kulang ang sabihing nagulat siya nang makita niya si Biboy na nakatayo sa harapan niya. "Biboy? Abay, sino pa ba? Akala ko patay ka na." Hindi niya napigilang sabihin. Nagpatong-patong ang linya sa noo ng lalaki. Loko ka pala eh. Sino namang nagsabi sa'yong patay na ako? Ito ako, buhay na buhay." Tinapik pa siya nito sa pisngi. "Kulang lang sa almusalian. Kumain ka na. Pinagluto tayo ng ginisang sardinas ni Neneng." "Si Neneng? Ang asawa ni Emong?" "Oo." "May iba pa bang asawa si Emong?" "Buhay din si Emong?" Bumunghalit ng tawa si Biboy. "Sino mga sa mga kasamahan natin dito ang gusto mong patayin, ha?" Pabiro nitong tanong. "Magpatawas ka nga mamayang hapon at mukha kang nausog." Lumabas na si Biboy, pero siya ay nanatiling nakaupo sa banig. Panaginip lang ba ang lahat? Hindi ba totoo ang diablong iyon? Sumilip siya sa sala at nakahinga ng maluwag nang makitang masiglang kumakain si Emong at sinusubuan pa ito ng nilagang saging na may bagoong ni Neneng. Kumuha siya ng isang bagasong tubig. Salamat naman at panaginip lang pala. Biglang kumirot ang palapulsuhan niya. The mark on her skin burned. Nang tingnan niya iyon, ay matingkad na pula ang kulay nito. And then she heard that creepy lullaby again. Nabitawan niya ang baso. Nabasag iyon. At nang tingnan niya ang natapong tubig sa sahig, ang nakita niya ay mukha ng diablo. Ezra o Ringo. Namutla.
nang makita ang refleksyon ng Diablo sa tubig na natapon sa sahig. Natuod siya at nanigas ang katawan. Totoo ang lahat. Pinaglalaroan siya ng Diablo. Emerald, wag ka nga dyan. Maaapakan mo ang mga nagkalat na bubog. Saway sa kanya ni Neneng. Hinila siya ni B-Boy. May problema ka ba? Wala ka sa sarili mo. Magtapat ka nga. May umagrabyado ba sa'yo? Ha, Emerald? Nag-angat siya ng muka. Dumaan sa gunita niya ang mga dugo ang katawan ni B-Boy at Emong. Hindi siya pwedeng magsumbong dito dahil hindi tao ang gumugulo sa kanya. Ayaw niyang mapahamak ang mga taong itinuring na niyang pamilya kahit na hindi niya kadugo ang mga ito. Umiling siya at muling nagyuko ng ulo. Wala. Ano lang kasi. May regla ka ngayon? Oo. Sakay niya sa maling hula nito. Nagkamot ito sa ulo. Mga babae talaga. Sige na, kumain ka na muna, Emerald. Sinutsutan nito si Sabel na miyembro nila ng grupo. Mas matanda si Sabel sa kanya ng 5 taon at malaking babae ito. Sabel, pakilinis naman. Tumalima naman si Sabel. Habang kumakain ay hindi mawaglit sa isipan niya ang muka ni Ringo. Napaparanoid na yata siya. Pakiramdam niya ay nasa malapit lamang ang misteryosong lalaki. Kahit na hindi siya lumingon ay dama niya ang maigilit na titig ng kung sino sa likod niya. Ano ba iyan? Kain sisiw? Puna sa kanya ni Emong. Nahalata nitong halos hindi siya sumusubo at nilalaro lamang ang pagkain sa plato niya. Nagbuga siya ng hangin at pilit na pinatatag ang dibdib. Inubos niya ang pagkain. Masarap ba, Emerald? Came a voice so cold and a little bit husky that it sent shivers down her spine. Marahas siyang napalingon, pero wala namang ibang taong malapit sa hapag maliban sa kanila ni Neneng at Emong. Mukhang wala namang narinig ang dalawa. Nang dumako ang tingin niya sa unahan ay nakita niya ang lumang salaming nakasandig sa pader. Nakita niya ang sariling refleksyon. Namumutla at naninigas ang leeg. At hindi siya nag-iisa. Dahil sa likod niya ay may lalaking nakatayo. Tall, ripped, wearing a black cloak. Humawak ang mga kamay nito sa magkabilang balikat niya. Gumalaw ang mga daliri nito. Nilalaro ang kanyang mga balat. Yumuko ang lalaki malapit sa kanang tenga niya. Matiim itong tumitig sa refleksyon niya sa salamin. She gasped when he smiled at her. Then he mouthed, "Akin ka." Sigurado ka bang kaya mo, Emerald? Baka mabulilyaso ang mga lakad natin ngayon dahil wala ka sa sarili mo. Pang-4 na beses na iyong itinangunong sa kanya ni B-Boy. Ayaw siya nitong isama sa lakad nila dahil baka raw imbis na kumita ay bumagsak pa sila sa kulungan. Kaya ko nga, B-Boy. Kanina lang ako wala sa sarili pero okay na ako ngayon. Giit niya. Ayaw niyang magpaiwan sa bahay dahil baka mabalo siya sa Diablo. Ayaw siya nitong tantanan. Para itong kabuting bigla na lamang sumusulpot sa kung saan saang bahagi ng bahay. Kamunti ka nang humawalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawang lupa kanina nang bigla na lamang itong sumulpot sa likod niya. Mabuti na lamang at hindi siya napasigaw. Baka isipin na ng kanyang mga kasamahan na nasisiraan na siya ng bait. Hindi naman din niya pwedeng sabihin sa mga ito ang totoo. Hindi rin maniniwala ang mga ito. Gawain pa nila gabi-gabi ang magkwentuhan sa mga walang katotohanan ng kababalaghan. Na kesyo may kaibigang apoy ni San Elmo, si Lolo Emong, si Neneng naman daw ay boyfriend na Shokoy noong 14 ito. Si Biboy naman daw ay muntik nang mamatay sa bangungot noon dahil sa isang batibat. Naalala niya na ikinukwento niya sa mga ito ang tungkol sa Diablong na umaling di umano sa kanya. Gawa-gawa niya lamang iyon. Pero bakit tila nagkatotoo? Napukaw ba niya ang Diablo sa mga kwento niyang iyon? Sige,
Sa easy target ka muna. Ayun. Inginuso nito ang babaeng estudyante na halos ipangalanda ka na ang bagong-bago nitong cellphone. Panay ang kutingting sa aparato habang naghihintay ng jeep. Umismid siya. Ang dali naman yan eh. Huwag ka na magreklamo. Bahala ka na dyan ha. Kaya mo na yan. Doon muna kami dediskarte ni Emong sa Central Market. Napilitan siyang tumango. Sige, saan ba magkikita-kita? Sa dati pa rin, sabi ni B-Boy. Areglado, aniya. Pumwesto na siya malapit sa target. Inayos niya ang suot na sombrero at nagmatsyag muna. Siniguradong mag-isa lamang si Ateng. Kalat-kalat naman ang mga tao kaya kapag inagaw niya ang cellphone ay walang kuyog sa kanya. Nagbilang siya hanggang 5. Pagkatapos ay mabilis na inisnatch ang cellphone. Noong una ay hindi nakagalaw ang babae sa labis na pagkabigla. Pero nang mahamig ang sarili ay hinabol siya nito. Kapag naabutan kitang magnanakaw ka, bugbog ang aabutin mo. Nagsunod-sunod lalo ang pagmumura niya. Nataranta na siya. Wala pa naman ang mga kagrupo niya dahil buong akala ng lahat ay easy target ang babae. Sa sobrang pagkataranta ay nabitawan niya ang cellphone ng babae. Hindi na niya binalikan dahil baka mapitas pa siya. Lumiko siya sa kanto at sumuong sa bakanting lote. Doon siya nagtago muna. Halakhak ang nagpalingon sa kanya. Careless. Aren't you watching a TV? Hindi mo ba namumukha ng babaeng yun? Siya ang bambato ng Pilipinas sa mixed martial arts. Ang jablo na naman. Mukha lang siyang estudyante pero hindi siya estudyante. Lalong hindi siya easy target. Inignora niya ito. Lumingap siya sa paligid. Hindi pa siya pwedeng lumabas mula sa pinagkukublihan. Mariin na lamang niyang ipinikit ang mga mata at umusal ng palangangin. Tingnan mo yan. You are such a holy willy. Hypocrite witch. Stop praying. Tawag ka ng tawag sa itaas pero tingnan mo nga yung pinagagawa mo. Kanina lang ay may nag-aagrabyado kang tao. Tapos ngayon mananalangin ka? You are evil. You are a damaged soul. Pinamukalan ng luha ang kanyang mga mata dahil totoo ang mga sinasabi nito. Hindi ka niya papakinggan. Ako, nandito. I will protect you, Emerald. Just accept me. Tayong nababagay sa isa't isa. Akong kailangan mo. Ako lang, Emerald. At kung hindi ko gustong tatanggapin ka. Dumilim ang mukha ng misteryosong lalaki. Tumalim ang kislap sa mga mata nitong nakatuon sa kanya. His lips have compressed tightly to highlight the arrogant expression on his handsome face. You can run and hide, but I'll stop at nothing. I'll come for you, Emerald. Hindi na alam ni Emerald kung ano nang nangyari sa kanya. Pero nagising na lamang siya na nasa isang lugar siyang hindi niya alam. Dinala at ipinakita sa kanya ni Ezra o Ringo ang totoong katauhan nito. Dinala siya nito sa kanyang lugar, sa kanyang trono. The days went by quickly like suns through an hourglass. Parang kailan lang inaatasan si Ezra na patayin ang sanggol na maaaring lumupig sa isa sa mga jablong may mataas na katungkulan sa impyerno. Ngayon ay nasa mga bisig na niya ang sanggol na iyon. At sa isa nitong ganap na dalaga pa. He was her first and nothing or no more would ever come close to that. Hindi siya papayag. Mawawasak ang sino mang magtatangka. Kanya lamang si Emerald at walang ibang pwedeng humawak dito. Sa ibang pagkakataon ay hindi niya magugustuhan ang babaeng ito. Hindi siya papayag na hindi niya makukuha ang babaeng ito ng mga oras na iyon. Kaya naman, ang gabing ito ang magmamarka sa tila pag-iisa nilang dalawa. Infernum. Iyon ang bagong pangalan ng bar na pagmamay-ari ni Ringo. Nakatayo ang lalaki sa mezzanine at nakatanghod sa mga taong nagsasayaw.
Ang isang kamay nito ay nakapaikot sa bewang ni Emerald. Tila nakawala sa hawla ang babae. Ngayon niya lamang natamasa ang lahat ng karangyaang kanyang nararamdaman. Ang isang kamay nito ay nakapaikot sa kanya. Bumaba ang tingin niya sa mga brasong nakapaikot. Parang sa matapang na mga ngasong hindi takot makipagbuno kahit sa pinakamabangis na hayop. Sa loob ng ilang buwang magkasama sila ng lalaki, ay ibinibigay nito ang lahat ng luho niya. Dinadala siya nito sa mga lugar na kahit sa panaginip ay hindi niya inisip na mapupuntahan niya. Enjoying the night, darling? Baling nito sa kanya. Malawak siyang ngumiti. Oo naman, masaya siya. Walang mga kamag-anak na nasasabing malas siya. Walang mga taong natatakot maugnay sa kanya. Tumingala siya kay Ringo. Ito lamang ang nag-iisang ayaw mapalayo sa kanya. Ano ngayon kung hindi ito tao? Ano ngayon kung wala itong pananampalataya sa lumikha? Wala nang ibang mahalaga sa kanya, kundi ang presensya nito sa kanyang buhay. I will protect you, Emerald. Just accept me. Tayo ang nababagay sa isa't isa. Ako ang kailangan mo. Ako lang, Emerald. Tama nga ito. Silang dalawa ang nababagay. Kung totoong siya ay isinumpa, nararapat lang na silang dalawa ang magsama. Wala sa loob na bumaba ang tingin niya sa markang nasa kanyang palapulsuhan. Here, sambit ni Ezra. Kumaway ito sa bandang entrada ng bar. Tumingin siya sa kinayuan nito. Isang grupo ang pumasok. Napasiksik siya sa katawan ng lalaki dahil tila may kakaiba sa grupong tinawag nito. Pulos nakaitim na damit at misteryoso. Maging ang ngiting nakapagkit sa mga labi ng mga ito ay tila mapanganib. Don't worry, darling. They are harmless. Tumuon ang tingin nito sa isang partikular na lalaki sa grupo. Or maybe not. Sinalubong na nito ang mga bagong dating. 2 babae at 3 lalaki. Astrid, sambit nito sa pangalan ng isang babaeng higit na kaakit-akit sa suot nitong black leather jumpsuit at pointy pumps. Humalik sa labi nito ang tinawag na Astrid, habang ang isang babae ay kagatlabing tumitig dito. May nababasa siyang pagkagutom sa mga mata nito. Tumikim siya para kuhanin ang atensyon ni Ringo at Astrid. Ngali-ngali na niyang batukan ang dalawa. Nice place. Paano mo nakumbinsi ang may-ari na ibenta sa itong bar? Tanong ni Astrid, natahasan siyang ininegrura. Kahit gusto niyang murahin ito ay nagpigil siya at naghintay ng disenteng sagot mula kay Ringo. She was half expecting him to say na binayaran ito ng malaki ang dating may-ari. The devil just grinned. I showed him my pincers. Tumaas ang kilay ni Astrid. Torture pincers? Yes. Nagulat siya. Anong sinasabi nito? Tinakot ba nito ang dating may-ari para makuha ang bar? Ganoon ba ito kasama? Bakit parang kilalang kilala ito ng babae? Sino ba ito? Poor mortal. Takot na takot. Namiss ko tuloy ang trono at mga palaso ko. I missed Parka and the souls I tortured in hell. Lumingon sa kanya si Ringo at hindi na itinuloy ang litanya nang makitang namimilog ang kanyang mga mata. Madali namang kausap ang dating may-ari. Pag-iiba nito sa usapan. By the way, this is Astrid, a very good friend. Ipinakilala ni Ringo ang babae sa kanya kahit halata namang hindi siya interesado. Very good friend. Pabulong niyang ulit sa sinabi nito. Astrid, this is Emerald. Well, hello Emerald. Bati sa kanya ng babae. May sarkastikong ngiti sa labi ito. Hindi ito mukhang tao. Mukha itong manikang gawa sa porselana. Hinigit siya ni Ringo palapit at hinalikan sa tenga. She is also a fallen angel. Bulong nito.
Nagulat siya. Kaya pala parang may kakaiba rito. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya ang matiim na mga titig ng isa sa mga lalaking kabilang din sa grupo ng bagong dating. "Stop staring at her, Gabriel." May pagbabanta sa boses ni Ringo. "What is he even doing here, Astrid? Ikaw lang naman ang iinimbita ko." Humarap siya sa tinawag na Gabriel. Magandang lalaki ito. Matangkad at matapang ang mga mata. Bagaman nakangiti ay may nakakatakot na pahiwatig iyon sa kanya. Bahagya itong yumuko. Nakangisi at nagangat ng muka. Ay purong itim ang kulay ng mga mata nito. Napasiksik siya lalo sa katawan ni Ringo. "You're scaring her." Asik nito sa lalaki. Itinaas ni Gabriel ang isang kamay. "I'm just..." He stared intently at her again. Curious. Hinayon siya nito ng tingin mula ulo pababa. "Armad told me about her. Siyang hindi natapos na misyon." Nag-apoy ang mga mata ni Ringo at nag-igting ang mga panga nito. Matagal nang tapos ang misyon. Hindi siya ang nakasulat sa itim na libro. "Play all you want." Pero kagaya ng sabi ni Supremo noon, always finish everything on your plate. Hindi dahil ayaw mong kainin ay hindi mo nauubusin. Finish your mission. She is a threat to all of us. Alam mo yan. At hindi dahil ayaw mo ay papabayaan mo na lang. Tapusin mo ang nasimulan mo. Kung hindi, ako mismo ang tatapos sa kinalamutan mong misyon. And when I do, I'll make sure she screams hard and I make it really, really bloody. Nalaunan, nang magkausap ang dalawa ay inamin ni Emerald kung anong nararamdaman niya kay Ringo. O Ezra kung tawagin sa impyerno. Hindi niya alam kung anong mararamdaman para sa lalaki. Alam niyang hindi ito tao. Alam niyang dyablo ito. Ngunit hindi na niya napigilang sabihin ang kanyang nararamdaman. Hindi ito nakapagsalita. Hindi ni Ezra eksaktong maipaliwanag, pero tila may kung anong dumaklot sa loob ng dibdib niya nang sabihin nitong mahal siya nito. He didn't believe in love. There's no love in hell. Naniniwala silang napaniwala lang ng nasa itaas ang mga anghel at tao na totoo ang bagay na iyon. Love was made for the weak puppets of the Father. Hindi ka naniniwala sa pag-ibig, Ringo? Paparamdam ko sa'yo. Nahihiwaga ang itinulak niya palayo ang dalaga. Bakit? Nagtatakang tanong nito. Matagal lang nakaalis si Ezra o Ringo ay nakatitig pa rin sa nakasaradong pinto si Emerald. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang itong umalis. Nag-uusap lamang naman sila. Pagkatapos ay ikinumpisal niya ang totoong damdamin dito. Natigilan siya. Hindi kaya nito nagustuhan ang sinabi niyang mahal niya ito? Pero totoo yun. Natutunan na niyang mahalin ito, kahit hindi ito tao. Sa loob-loob niya ay umaasa siyang magbabago ito. May katok sa pinto ang nagpapitlag sa kanya. Dali-dali siyang lumapit sa pinto at binuksan iyon sa pag-aakalang bumalik na ang lalaki. 5 kalalakihan ang bumulaga sa kanya. Pulos nakaitim na balabal at matiim ang pagkatitig sa kanya. Blanko ang ekspresyon sa mga muka. Ang nasa unahan ay tinanguan ng isang kasama. Tumango ang huli at walang kahirap-hirap nitong tinalon ang ikalawang palapag ng penthouse. Tinalon siya ng isa sa harapan pero mabilis niya itong nailagan. Sa minsang paglingon niya ay nakita niya ang 2 sa 5 lalaki na nasa kisame at hinahabol din siya. Hindi na niya napigilang umiyak. Sumiksik siya sa pinakasulok ng banyo at naupo. Yakap-yakap ang mga tuhod. Sa kada pukpok ng malalakas na kamao sa labas ay doble-doble ang pagkabog ng dibdib niya. Sa isipan niya ay tinatawag niya ang pangalan ni Ezra or Ringo kung nasaan man ito.
Napasigaw na lamang siya nang tumilapo ng pinto at bumalaga sa kanya ang muka ng 5 lalaki. Mga demonyo. Sigurado siyang mga demonyo ang mga ito. Nang akmang dadaluhin siya ng mga ito ay biglang may kakaibang puwersa ang nanulay sa buong katawan niya. Pakiramdam niya ay may tumulak sa kanyang kamalayan, sa kailalimang bahagi ng kanyang utak, at may ibang nagpapagalaw sa kanya dahil natagpuan niya ang sariling tumayo sa harap ng mga demonyo. Alam niyang may nag-iba sa kanya at nang mahagip niya ang refleksyon sa salamin ay nakita niyang purong puti ang kanyang mga mata. Maging ang bilog na parte ay puti na ang kulay. Hindi siya iyon. Hindi siya ang nakikita niya sa salamin. Sumigaw siya at sumabog ang nakakabulag na liwanag sa buong kabahayan. Pagkatapos ay nawala na siya ng malay. Parang mapupunit ang dibdib ni Ringo nang madat na niyang magulo ang bahay. He knew archdevils didn't have that organ they call heart, or if they did have, it was probably dead. Hindi tumitibok ang puso nila, kaya hindi niya maintindihan kung bakit may tila pumupulso ng malakas sa loob ng kanyang dibdib. Inilibot niya ang tingin sa paligid at nakita niya ang malalim na kalmot sa mga pader at haligi, gawa ng matatalas na kuko. Alam niyang iisa lang ang may gawa niyon. Demons. Umaalingasaw din ang amoy ng sulfur sa buong kabahayan. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Napatda siya nang may maapakan siyang itim na pulbos pagkakita kay Emerald. Kinumpirma lang niyon ang hinala niya. Nag-abong mga demonyo? Lumuhod siya sa harapan ng dalaga at hinawakan ang magkabila nitong mga balikat. Anong nangyari dito, Emerald? Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Namumukto ang mga mata dahil sa pag-iyak. Nakakatakot sila. Gusto nila akong paslangin. Hindi ko alam kung anong nangyari at hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Then she paused. Her eyes were wide with fear. Tila may naalala itong importanteng bagay. Ano yun? Sabihin mo sa akin. May tumulong ba sa'yo? Sino? Tumitig ito sa kanya. Nababasa niya ang pag-aatubili sa mga mata nito. The woman was scared and confused. May hindi ito gustong sabihin sa kanya. Wala. Kumuyom ang mga kamao niya. Gusto niyang yugyugin ang dalaga pero may isang bahagi ng katawan niya ang pumipigil sa kanya. Yakapin mo ko, Ringo. Iparamdam mo sa akin poprotektahan mo ko. Sabi mo poprotektahan mo ko, hindi ba? Huwag mo na ulit akong iiwang mag-isa. Humahagulhol ito. He looked straight into her eyes. Ang takot sa mga mata nito ay tila punyal na humihiwa sa dibdib niya. He didn't want to see her like this. He didn't want to see this human suffer. May mga emosyon itong ipinaparamdam sa kanya na hindi niya noon nararamdaman. Takot, galit at pagkahabag. He clenched his fist tightly. Tumiim ang mga bagang niya at kahit na ganoon man niya labanan ay kusang pumapatak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mga mata. And he had never cried a single tear before. Ngayon pa lang at bago sa kanya ang bagay na iyon. Napabuga siya ng hangin at minasdan ang mukha ng nahihimbing na dalaga. I was tasked to kill you, Emerald. 23 years ago. Ako ang diablong na atasang kumitil sa'yo. Mahina niyang bulong. Alam niyang hindi na nito iyon maririnig. Naalala niya ang naging pag-uusap nila noon ni Armad. Paano kung ang babaeng iyon ang nakatakdang pumatay sa'yo? Ang magpabagsak sa'yo? Then, I'll laugh my fucking arse out when that time comes. Isang malaking biro iyon sa akin kapag nagkataon. One of the archdevils of the 7 thrones will fall if the child lives. Napatitig siya ulit sa maamong mukha ni Emerald. Ikaw ba ang nakasulat sa itim na libro? Hindi maipagkakaila ni Ringo na tila nakakaramdam siya ng kaginhawahan sa loob
sa simpleng pagsulyap sa maamong mukha ng dalaga. And his wings just disappeared. Bumalik din sa normal ang kulay ng kanyang balat. Maging ang sungay niya ay nawala rin. Naguguluhan siya. Kakampi o kalaban ba ang babaeng nasa piling niya? Hindi niya na maintindihan. Tulala si Emerald habang nakatanghod sa mga gusali mula sa penthouse sa gilid ng salaming bintana. Naguguluhan siya sa sarili niya at sa mga nangyari. Parang kahapon ay ordinaryong tao lamang siya nakasali sa maruming sistema ng lansangan. Nakikipagpatintero sa batas, walang maayos na buhay. Pagkatapos ay dumating si Ringo. Kahit ayaw man niyang aminin noon, ay totoong mas malakas na koneksyong nagtatali sa kanilang dalawa. Ni hindi niya alam kung nakikita ito ng ibang tao noon sa tapat ng ospital dahil parang siya lamang ang nakakakita rito ng mga sandaling iyon. Kung ganoon nga, bakit nakita niya ito? Hindi siya binayayaan ng regalong makakita ng mga elementong naiiba sa tao. Ni hindi siya masasabing matalino at mataktika. Pero bakit siya? Bakit sa kanya nagpakita ang Diablo? Sino ba talaga siya? Huminga siya ng malalim at pumihit pa kanan para bumalik sa kanilang silid ni Ezra nang biglang gumuhit ang matalas na sakit sa kanyang testido. Tila may bumabarina sa kanyang utak. Napaungol siya at mahigpit na sinapo ang ulo. Bahaw lang ang lumabas sa kanyang labi. Halos hindi siya makapagsalita. Naitukod niya ang isang kamay sa pader. Pero hindi naglipat minuto ay natumba rin siya sa malamig na baldosa. Sa isipan niya ay paulit-ulit niyang sinasambit ang pangalan ni Ringo na nasa silid nila. Tumirik ang mga mata niya at kasunod noon ay halu-halong eksena ang nagsilambayan sa kanyang gunita. "How do you like your new hair color?" Mula sa likod ay niyakap siya ni Ezra. Tanging itim na roba lang ang suot nito. And he was barefoot. Nasa kusina siya at sinisimsim ang mainit na kape habang iniisip ng mabuti kung bakit nag-iba ang kulay ng buhok niya. Mahigpit na pumaikot sa bewang niya ang mga kamay nito. Ramdam nito ang mainit nitong katawan, ang matipunong dibdib, at ang bagay sa pagitan ng mga hita nito. Napailing na lamang siya. "Maganda naman. Bagay ba sa akin?" He spun her around. Tinitigan siya nito sa mga mata. Matiim. Kay init tumitig ng kulay bughaw nitong mga mata. "You are beautiful, darling. And I'm crazy about you." Hinila siyang lalo ni Ezra padikit sa katawan nito at hinalikan sa mga labi. As a response, the devil just growled. Hindi naglipat segundo ay naitabi na nito ang tasa sa lababo. "Ako na lang ang ubusin mo." Magrereklamo pa sana siya pero sinakop na nito ang mga labi bago siya makapagprotesta. "Emong, B-boy, kamusta na kayo?" Hindi niya naitago ang pagkasabik nang makita ang dalawang taong itinuring na niyang pamilya. Nagkasalubong sila sa daan at nagulat din ang mga ito nang makita siya. Bago siya sumama kay Ringo or Ezra dito sa lupa, nagpaalam naman siya at nagsabing kailangan na niyang kumalas sa grupo. "Ikaw ba talaga yan, Emerald?" Halos sabay na tanong ng dalawa. "Sakto lang. Mukhang ayaman-yaman mo na." Biglang umihip ang kakaibang hangin. Paglingon niya ay nakatayo sa di kalayuan si Ringo. Madilim na madilim ang mukha nito at matalim ang pagkakatitig sa mga kaibigan niya. Nagsimula itong humakbang palapit sa kanila. Sinalubong niya si Ezra at niyakap dahil daman niyang nagseselos ito. "Ezra, o Ringo dito sa lupa. Pakiusap, mga kaibigan ko sila." Alam na ilam niya kung paano ang kayang gawin nito. Kumuyom ang mga kamay nito at umigting ang panga nito kaya inabot niya ang leeg ng lalaki at hinalikan ito sa labi. Doon unti-unting kumalma ito.
His face softened. Huminga ka ng malalim para makontrol mo ang sarili mo. Laking tuwa niya dahil nakinig ito. Hinawakan niya ito sa kamay at hinila palapit kina Emong at B-Boy. Emong, B-Boy? Si Ringo nga pala, boyfriend ko. Ezra na lang din tawag niyo sa kanya. She's mine. Singit naman ni Ringo. Napangiti ang dalawa. Hindi namin aagawin si Emerald sa'yo, pre. Lalo na't nakikita namin kung gaano siya kasaya sa'yo. Tumaas sa mga kiling nito. Good. Nang makaalis sina Emong at B-Boy ay kinurot niya sa tagiliran ang lalaki. Bakit ba napakasiloso mo, ha? I can't help it. It's not my nature to share. Especially not the woman I'm madly in love with. Isa pa nga palang kinagalit ko kanina ay ang pag-alis mo ng bahay na nag-iisa. Paano kung may mga nakainkwentro ka na namang demonyo? Napabuntong hininga siya. Hindi mo pa rin ba nahuhuli ang may gawa ng munti ko ng pagkamatay? Ringo sighed, frustrated. I'm still trying my best to track him or her. Kung sino man ang may gawa nun ay malinis trumabaho. Pero mahahanap ko rin siya. Pauwi na sila nang biglang lumitaw si Gabriel sa harapan nila, kasama nito si Astrid. Anong ginagawa mo dito? Tiimbagang natanong ni Ezra kay Gabriel. Honey, we are here to warn you. Si Astrid ang nagsalita. Humigpit ang pagkakahawak ni Ezra sa kamay niya. Warn? Bakit? The Watchers are back, sambit ni Gabriel. In the Book of Enoch, a series of ancient scrolls hidden in the large clay jars and were found in Qaram, a very long time ago, the Watchers were sent to earth to watch over humans. Anghel ang mga ito na ipinadala sa lupa upang patatagin ang kanilang paniniwala at gampanan ang misyong paggabay sa mga tao. Batid ng Ama na may pag-aalinlangan pa ang mga ito. They didn't fully trust the Father. Katulad ni Astrid, isa ito sa ipinadala sa lupa. Trust in the Lord with all your heart, anang Ama. Pero hindi naging sapat ang pagtitiwala sa kanya ng ibang anghel. Kabilang naroon si Astrid na natalo ng temptasyon. Those whose faith had been fully restored were able to return to heaven. Ang mga katulad naman ni Astrid na nabaon sa kumunoy ng temptasyon ay tuluyan ng hindi nakabalik sa paraiso. Ngayon ay nagbabalik nga ang mga ito. Hindi babala sa lupa ang mga anghel kung walang mahalagang misyon. Kinabahan na siya. They want her. Sinulyapan ni Astrid si Emerald na nakaupo sa isang sulok ng sofa. Nasa loob na sila ng penthouse. Anong kailangan nila sa kanya? Tiimbagang natanong. Kung ang pagbabasehan ay ang itim na libro, malamang nakakailanganin ng langit si Emerald para pabagsakin ang mga isa sa haligi ng impyerno. At ang nagiging malinaw sa kanya na siya ang diablong sinasabi sa itim na libro. That's why he was tasked to kill her, because she would end him if he didn't. Pero umibig siya rito. Malungkot niyang tinitingnan ang dalaga. Nakayuko ito at kuyom na kuyom ang mga kamay. They need her to destroy us, sambit ni Gabriel, puno ng pang-uuyam. Matalim nitong minasdan ng dalaga. Napayuko siya nang mariing naglapat ang mga ngipin. Gustong sumiglab ng apoy sa loob-loob niya. Ang presensya lang ng dalaga ang dahilan kung bakit nakokontrol niya ang kanyang sarili. Ibinuka niya ang mga braso at mahinang tinawag ang pangalan ng dalaga. Nang mag-angat ito ng mukha ay nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang mga butil ng luhang naglalandas sa pisngi nito. Dumaan lamang ang mga araw na tulala si Emerald. Hindi niya maalala kung paano siya nadala sa ospital ng gabing pumasok ang anghel sa penthouse. Nagising siya sa female ward at nag-iisa. Una niyang hinanap si Emerald. Si Ezra,
Pero siya lang di umano ang sinugod sa ospital. Nagmakaawa siyang puntahan ang penthouse dahil naroroon ito pero walang nakita ang mga ito. Ilang araw pa bago dumalaw sa kanya sa ospital, sina Emong, Neneng at Biboy. Nabalitaan namin ang nangyari. Pinasok daw kayo ng masasamang loob, sabi ni Neneng. Mapait ang ngiting gumuhit sa labi niya. Pinasok sila ng masasamang loob? Yun ba ang lumabas sa investigasyon? Sana nga yun lang ang nangyari dahil baka nagawa pang makapanlaban ni Ezra. Napakasakit sa dibdib. Wala silang kalaban-laban. Sinusubukang magpakatao ni Ezra at mamuhay ng normal sa piling niya. Tinalikuran nito ang pagiging diablo para lang ibigin siya. Napahagulhol siya. Ang sakit sa dibdib niya ay tila punyal na paulit-ulit na bumabaon. Miss na niya si Ezra. Gusto ko nang lumabas dito. Ayoko na rito. Mababaliw na ako. Iyak niya. Tumango si Emong. Inayos nito ang baril at ang iba pang kakailanganin niya para ma-discharge siya. Pagkalabas niya ng ospital ay dumiretso siya sa penthouse. Wala roon si Ezra o si Ringo at wala siyang makitang palatandaan na buhay pa ito. Hindi naman ito tao kaya baka naging abo na lang ang katawan nito. Gulong-gulo siya at may isang bahagi ang puso niya na nagsasabing buhay pa ito kahit na nakita mismo ng mata niya kung paanong bumaon sa dibdib nito ang espada ng anghel. Bumalik siya sa grupo ni Emong dahil hindi niya kakayaning mapanatili pa sa penthouse. May mga araw pa din kasing nakatitig lang siya sa kawalan at kinakausap ang hangin. Nagbabaka sakaling makarating kay Ezra ang pagtangis niya. Kung minsan ay natatagpuan niya ang sariling naglalakad kahit wala siyang tiyak na patutunguhan. Umaasa siyang dadalhin siya ng mga paa kung saan naroroon ang kanyang minamahal. Hinahanap niya pa rin ito kahit saan. Kahit tila wala ng pag-asa, nababaliw na siya sa kaiisip dito kay Ringo. Nang araw na iyon ay plano na naman niyang maglakad sa abot ng makakaya niya pero pinigilan siya ni Neneng. Saan mo ba gustong pumunta ha? Hinahanap mo na naman siya? Oo, alam kong magkikita kami ulit. Basag ang boses niyang sabi. Hindi na siya babalik. Ikaw rin ang nagsabi na nakita ng dalawang mata ang pagkamatay niya. Sana nagising ka na lang. Magigising saan? Sa bungut na ito? Sana nga. Sana nga. Marahasiyang umiling kay Neneng. Baka hindi niya ako mahanap. Baka kailangan kong bumalik sa penthouse. Patay na si Ezra. Patay na yung Ringo mo. Pagkasabi noon ay iniwan na siya nito. Pasalampak siyang bumagsak sa sahig. Humahagulhol. Parang tuksong nagpabalik sa isipan niya ang lahat ng mga alaala nila ni Ezra at napakasakit noon. Mas maparampatin pa niyang mapulit na lamang ang kanyang dibdib kesa walang ampat sa pag-agos ang mga imahe sa kanilang pagsasama. Kalahating taon din ang lumipas bago niya nagawang aminin sa sariling hinding-hindi na niya makikita pa si Ezra. Binalikan niya ang mga lugar na madalas nilang puntahan noon at nagiiwan siya ng mga puting talulot ng prosas. Nagsisikip pa rin ang dibdib niya. Alam niyang wala na siyang pag-aalaya ng puso niya. Baka hindi na niya magawang umibig pang muli sa buhay niyang ito. Kung mamamatay siya at muling mabubuhay, hiling niya'y pagtagpuin sanang muli ang mga landas nila ni Ezra. Oo at hindi ito tao pero wagas at dalisay ang pag-ibig na pinadama nito sa kanya. Kung hindi ito pumanaw, siguro ay masaya pa rin sila ngayon. Tiyak na nagseselos pa rin ang mga ito sa paglapit ng kung sino-sino sa kanya. She smiled bitterly. Huwag niyang bibisitahin ang penthouse. Kung paano niya iyon iniwan ay ganoon pa rin iyon ngayon. She cried silently inside their bedroom at placed a stem of white rose on the bed. Mabilis na siyang lumabas at nagpa siyang umuwi na
pagkatapos ng kanyang araw-araw na ginagawa. Habang naglalakad, ay samot-saring bagay ang nasa isip niya. Katulad ng kung ano na kaya ang nangyari sa mga anghel, kung kailan kaya muling aatake ang mga demonyo. Pero hindi na siya natatakot pang muli. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Pagdating niya sa bahay ay nagkulong kaagad siya sa loob ng kwarto. Hindi pa rin siya palakibo. Nagsasalita lang siya kapag kinakausap siya. Nakahiga siya sa kama, pero biglang bumilis ang pagtibok ng puso niya. Bilang bumagal ang mga matang nakatitig sa kanya. Bumalikwas siya ng bangon at lumingap sa paligid. Wala na namang tao. Kinakabahan siya. Muli siyang nahiga at ipinikit ang mga mata pero tila may aninong dumaan sa paanan ng kama kaya muli siyang napaupo. Matagal silang pinaghiwalay ni Ezra ng mga anghel na nakatukod sa kanya. Ang sabihing may blocking nakadakan sa dibdib niya ay hindi sapat. He hated her heartbeat pero ngayon ay iyon ang tanging pag-asa niya na maghahatid sa kanya sa kinaroroonan ni Emerald. "I'm coming for you," he said through clenched teeth. Fear was choking him. Hindi na niya nabigyang pansin ang emosyong sabay-sabay na nabuhay sa dibdib niya. Archdevils knew no weak emotions. They only knew hatred, disgust, and all things dark and dull. Sa gitna ng kanyang paghahanap, ay bigla siyang napahinto. He clasped his chest. Sumasakit ang dibdib niya, and then his heart began thumping so hard. Namilog ang kanyang mga mata. His heart was really beating and hard. Parang may buhay ang nag-uugnay sa kanya. Tapos ay biglang lumitaw sa gunita niya si Emerald. Nasa panganib ito. Nag-isang linya ang mga labi niya sa tinitimping galing para sa gumawa nito sa dalaga. "You're not dying on me." Nanlalaki ang mga mata nito nang makitang unti-unting nauupos ang balat niya. Nang mga sandaling iyon ay nalaman niyang marahil ay marami silang kalabang dalawa. Pero tila nagbabago ang kanyang nararamdaman dahil magkasama silang dalawa ni Ezra. "Kailangan mo nang magpahinga. Hindi ka nasisikatan ng araw bukas kung patuloy tayong maglalakad." "Ayun, tara. Kung titigil tayo sa paglalakad, aabutan nila tayo. Kung magpapatuloy tayo, mamamatay ka at hindi ako papayag." "Bakit?" "Who would have thought that I tried to kill you more than once in this lifetime, and I murdered you in your past life? You did not murder me. Akong humiling nun sa'yo. I forced you to stick that knife on my chest. Naalala mo pa, di ba? I killed myself. You did it to protect me. Wala ring pinagkaiba yun. Parang ako na rin ang pumatay sa'yo. And you erased my memories of you, you little brat." He didn't know where to find her, pero kusa siyang dinala ng mga paa niya sa lugar kung saan naroroon ang dalaga. Sa pasilyo pa lang ay napakalakas na ng pagkabog ng kanyang dibdib. Sa silid sa dulo ng room 516. Bukas ang pinto and it wasn't a good sign. Sinubukan niyang pumasok pero napaso siya sa pintuan pa lamang. Puno ng pangontra sa mga tulad niya ang silid. Kapag pinilit niyang pumasok ay baka mahulog pa siya sa bitag, the devil's trap. Malaking bilog iyon na nakapaikot sa hexagram. May mga nakasulat na letrang hindi kakayanin basahin ng ordinaryong tao lamang. Nang silipin niya ang loob ng silid ay nakita niyang nakahandusay sa sala si Emerald. Hawak nito ang itim na bulaklak. She was gasping for air and her heart was beating faintly. Halos hindi na niya marinig. Kasabay noon ay nagsisikip din ang dibdib niya. Pilinin niyang isulagal ang buhay at pinasok ang silid. The pain of the spells was excruciating.
Parang binabalatan siya ng buhay. Pero wala na siyang pakialam. He fell on his knees, bumagsak siya sa tabi na rin ni Emerald. Halos hindi rin ito maimulat ang mga mata. Wala na ang mga anghel. Kung nasaan man ito ay wala na siyang pakialam. Ezra, sobra ba ang galit mo sa akin para gustuhin mong mamatay na ako? She was still looking at him with all the love that was only for him. Tiningnan niya ang rosas. It reeked of poison, nagdilim ang mukha niya. Sino nagbigay sa'yo nito? Ikaw. Kumuyom ang mga kamay niya at naglagas ang mga talulot ng rosas. You were tricked. Si Gavril yun. Ginamitan ka lamang niya ng itim na mahika. Ay, mamamatay na ako. Ezra? It was the only way. Ayaw kong mabuhay ka ng napakatagal ng puno ng pangungulila. I should have stayed dead. Ano bang mali kung bubuhayin pa pala ako ng sarili kong ina para sa pansarili nitong interes? You really remembered? Unti-unti na niyang nakikita ang isang bahagi ng dati nitong sarili. Ang paraan nito ng pananalita at pagkilos. She was still Emerald, but she was now part Samelia. Tumango ito. But I am not as powerful as because I was reborn from the womb of a woman created by the Father. Iyon mismo ang plano nila. A human heart is as fragile as an old twig. Mas madali ka nilang mapapasunod sa gusto nila sa ganitong estado. Just like I am, weak when I'm in love with you. Mahal na mahal din kita, Ezra. Kaya natatakot ako. Paano ba natin sila matatalo? Hindi ko maalala ang mukha ng sarili kong ina. Tumiimbag ang siya. Kahit siya man ay hindi maalala ang mukha ni Lilith. Binura nito ang bagay na iyon sa alaala nila. Totoong hindi nila alam kung sino ang kalaban. Maaaring nasa malapit lamang. Bigla nitong narinig ang pagaspas ng palakpak. Pagkatapos ng katok sa pinto, nagkatinginan sila ni Emerald. Open up! It's me, Yakrel. Aming kalaban, Ezra. Nasa malapit lang sila. Buksan mo ang iyong mga mata. Huwag na huwag kang magtitiwala. Kahit sa banal at malinis ay mag-ingat ka. Kumuha si Emerald ng kutsilyo at tinago sa likod nito habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Tumambad sa kanila ang seryosong mukha ng anghel. Pinag-aralan nito ang anyo nilang dalawa ni Emerald pero hindi ito nagsalita. Bakit iniligtas mo kami? Tanong niya. Bagaman mahina ay pinahiwatig niya ritong nakahanda rin siyang lumaban kung may gagawin itong hindi maganda sa kanila ni Emerald. Hindi nagbago ang seryosong ekspresyon ng mukha nito. It's a snowdrop flower. Never lose it. Iyon lamang at umalis na ito. Ting si Emerald sa mahinang ungol ni Ezra. Pawis na pawis ito at nagsalubong ang kilay. Kahit nakapikit ang mga mata, akala niya ay okay na ito kanina pero bakit nagkakaganito na naman ito? Ezra? Sinalat niya ang noon nito para lang mapasinghap. Naghaapoy ito sa init. Akala ba niya ay tumalab na rito ang ibinigay na lunas ni Astrid? Emerald, nandito lang ako sa tabi mo. Ano ang nararamdaman mo? It's freezing cold. Napahugot siya ng malalim na paghinga. Anong gagawin niya? Nagulat siya. Nang magmulat ng mga mata si Ezra, itim na itim ang mga mata nito at maging ang bahaging puti. The blood vessels around his eyes had become visible, and then his pupils become fiery red. Nasa malapit na sila. We have to go. Pero inaapoy ka ng lagnat. We can't just sit here and wait for the death to collect us. Lalaban tayo kahit sa anong kondisyon ilalaban ako. Kakayanin ko. Nagpilit itong tumayo at itinukod ang kamao sa bedside. He was clenching his teeth as if
He was in severe pain. Ang balat nito ay unti-unting naging mapusyaw na pula. And his wings sprang wide. Nagkalat sa sahig ang nalagas nitong mga balahibo. I can't control it. Hindi ko maibalik sa anyong taong sarili ko. Kahit ano pang itsura mo, hindi nila tayo maiikulong dito. Halika na. Sa labas ng tinuluyan nila ay may natanaw silang lumang pick-up. Nilapitan niya ang truck at kinalikot ang susian. Nabuksan niya iyon at nagawang buhayin ng makina. Matulin niyang pinatakbo ang sasakyan. Hindi tiyak ang pupuntahan. Patawarin na lamang siya ng may-ari noon. How did you... Nakalimutan mo ba kung anong naging buhay ko bilang tao? Para lang maging malinaw, wala pa akong ninanakaw na sasakyan. Ito ang kauna-unahan. Natuto lang ako kung paano gawin ito mula sa kanila ni Emong. Ginagap ni Ezra ang kanyang kamay. You're tense. He turned on the radio song. Down with the Sickness by Disturbed played in the car. Calm down, Emerald. Mukhang imposible ang kumalma dahil bigla na lamang nagsibagsakan ang mga anghel mula sa kalangitan. The Watchers. They have swords and they were sent to kill them. One angel walked towards them. This is I wanted to destroy all things before. Wala akong nakitang maganda sa mga nilikha, pero nagbago ang lahat ng mga makilala kita. Kinurat nito ang mata at nagbalik sa normal ang kulay ng mga iyon. Sa kasukalan sila dinala ng mga kanilang mga paa. Nakakita sila ng tila maliit na kuweba malapit sa ilog. Nagpasya silang doon na magpahinga. As long as Ezra was in his devil form, they couldn't risk anyone seeing them. Ang diablo ay diablo sa mata ng mga tao. Natigilan si Ezra. Nararamdaman kong naaamoy pa rin nila tayo. Parang may sinusundan silang bagay na nasa atin. Yun ang ginagamit nila para matuntun tayo. Napaungol siya at nasapo ang gilid. Hindi ko alam, dapat ay magaling na ako ngayon. Pero parang mas lalo pa akong humihina. Nahulog sila sa malalim na pag-iisip. Binalikan nila sa isipan kung anong mayayaring maaari dahilan ng mga nangyayari sa kanya. Astrid was one of the best in healing sacred spells, and he survived that night. Kaya imposible ang nangyayari sa kanya ngayon. He should have fully recovered by now. May hindi tama. Walang pasabing kinapa ni Emerald ang katawan. Isinuksok nito ang kamay sa likurang bulsa ng pantalon niya. Nakakuyom ang kamao nito, at nang buksan niya ay tumambad sa kanya ang snowdrop. Ang bulaklak! Hindi ko na malayang inilagay ko yan sa bulsa ko. Pero nasa bulsa mo, Ezra. Ito ang dahilan kung bakit natutuntun tayo ng mga anghel. And realization hit them. Ziacriel. Kung Ziacriel ay kalaban, bakit iniligtas na tayo sa mga anghel? Umigting ang mga panga niya at lalong nagdilim ang itim na itim niyang mga mata. Because they need me in this form. The form of the Archdevil. Hindi ito ordinaryong bulaklak. Bulaklak ito ng anghel, Ezra. Marahil ay ito rin ang dahilan kung bakit hindi ka gumagaling. Ay, nagkiskisa ng kanyang mga ngipin. His claw, black eyes looked like hollow wells in the dark, which was personally planted by the angel himself. Napukpok nito ang malaking bato sa gilid ng kuweba. Anong gagawin nila? Hanggat nasa kanila ang bulaklak, ay patuloy silang masusundan ng mga humahabol sa kanila. Ipinikit niya ang mga mata at sa isip ay tinawag si Astrid. Ayaw sana niyang tawagin ito dahil wala siyang tiwala sa babae. At sinwestiyon nitong patayin niya si Emerald, pero wala na siyang ibang pagpipilian pa. Astrid, mabuti naman at nandito ka agad. Tulungan mo kami. Ano ang nangyari sa'yo? The flower. We have to get rid of it. Ginawa na namin ang lahat pero hindi iyon masira-sira. Pwede ko bang makita? Kuminang ang mga mata ni Astrid. Snowdrop with angel's breath?
Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Hey! Shh! Tila kung ano ang sinaway nila nang makitang may sumisilip sa kanilang kinaroroonan. This is no ordinary snowdrop. The flower is attached to you. Bakit? To work as a tracking device and a subtle poison that will kill you slowly. I don't know. Hindi nila namalayan ang mga susunod na mga pangyayaring susukat sa kanilang pagmamahalan. Habang magkatabing nakagapos dahil nahuli sila ng mga anghel, sa madilim na piitan ay inilapit lalo ni Ezra ang katawan kay Emerald. He could hear his own heart beating so fast. Wala siyang kapangyarihan para iligtas sila ng babaeng mahal niya. Aside from his devil form, he was no different from an ordinary man. Pumipintig ang puso niya at nag-uumigting ang kanyang emosyon. He wasn't the cold-hearted archdevil bastard that he was. Emerald had always been his weakness, noon at ngayon. Pero hindi siya nagsisising minahal at patuloy niyang minamahal ang babae. He was weak whenever she was, but he was also the happiest with her. Umalis si Lilith at hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Marahil ay inihahanda nito ang ritual para sa pagsira sa unang selyo. Emerald, okay ka lang ba? Tumango ito. Ikaw, huwag mo akong alalahanin. Makinig ka sa akin, Emerald. May punyal akong ikinubli sa aking pakpak. Kapag inalis na nila ang pagkakagapos sa atin, kailangan mong kunin agad ang punyal at hindi ko gagawin, Ezra. Madiin itong putol. No, listen to me. Kailangan mo akong patayin bago magawa ni Lilith ang pagsira sa selyo. Wala na akong pakialam sa selyo. Ikaw ang mahalaga sa akin. Hindi ko kayang mawala ka. May paraan pa. Hindi tayo papatayin ni Lilith. Baka ang dugo ko lang ang kailangan niya. Malungkot siyang ngumiti. Hindi niya ako kakailanganin dito kung ang dugo mo lang ang hangad niya. Only I can kill you, Emerald. Alam mo yan. Kaya ako nandito dahil gagamitin niya ako para patayin ka. Hindi, Ezra. His throat tightened and his chest hurt like hell. He wondered if this was the kind of pain they inflict to all torture slows. Kailangan gawin mo. You already died for me before. Ako naman ngayon. Hayaan mo ako naman. Mahal na mahal kita, Emerald. Kung mahal mo ko, gagawin mo ito para sa ating dalawa. Kung mamamatay ka, baka hindi ka na mabuhay. I know. There is no salvation for us. We are not allowed to make amends and will never be forgiven for our sins. Nakahanda na ako, Emerald. Ako na lang ang magsasakripisyo. If you die to destroy the seal, you will not be reincarnated. Bakit hindi tayo pwedeng maging masaya? Bakit kailangan hadlangan tayo palagi? Bakit? Why did our love have to be so tragic? Ringo? Hindi ko din alam. Hindi ka ba naiingit kay Lucas? Si Lucas ang diablo na dating may hawak sa isa sa 7 trono. Nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Bakit tayo hindi na pwede? Wala nang lugar sa puso ko ang mainggit. I am contented. Nabigyan ako ng pagkakataong muling makapiling ka kahit sa loob ng maikling panahon. Masaya na ako nito. Kung tuluyan man akong maglaho ngayon wala na akong haharangarin pang kalabisan. Sapat na sa aking alam ko na mahal kita at mahal mo rin ako. Nagulat sila nang bigla na lamang dumating si Lilith at hakalitin nito ang braso ni Emerald. Disgusting. Kailan ka pa nagkaganyan, anak? You used to be strong. Dati gusto mong sirain ang lahat. Kung sa bagay, katulad ka ng ama mong si Adan, sunod-sunuran at alipin ng kahinaan. Kinaladkad nito si Emerald patungong Infernus Cavea, ang piita ng Supremo. It was in a deep, steep-sided depression in the center of hell. Nakapasok sila sa lagusan patungong impyerno. Hindi tuluyang makalapit si Lilith sa pinagpipiitan ng Supremo dahil nakapalibot na 7 selyo.
Tumitig ito sa kanya. Sinabi na ng orakulo noon na ikaw ang isa sa mga 7 susi. Bakit hindi na lang sinabi ng orakulo na makukulong ang Supremo? Hindi lahat nakikita ng orakulo. Kung ano lang ang nakikita niya ang siyang naibahagi niya sa Supremo. Anak mo ko, bakit mo ko isasakripisyo? Anak kita, kaya maswerte kung ikaw ang isa sa 7 susi. Dahil sa iyo ay pinangakuan ako ng Supremo ng mataas na lugar sa impyerno. Ang kapalit lang ay buhay mo. Napakakaswal na pagkakasabi nito. Hindi siya makapaniwalang naririnig niya ngayon ito mula kay Lilith. Pero ano ba ang dapat niyang asahan dito? She was pure evil. Hindi mo mapipilit si Ringo o Ezra na gawin ang gusto mo. Even if I let him watch as I torture you? Gilalas niya. Makakaya ba ni Ezra o Ringo na panooring nahihirapan siya? Her every cry would be excruciating painful for him. Hindi mo gagawin yan sa akin. Lilith grinned. Watch me. Nagtatagis ang bagang ni Ringo habang naririnig ang mga hiyaw ni Emerald. Kuyom na kuyom ang mga kamay niya. Matalim na nakatitig sa unang bilog ng Infernus Cavea kung saan nakatali ang isang upuan. The cage was like the devil's trap, only bigger with 7 sides at sa kada dulo noon ay isang bilog ang selyo. Sa sentro ay ang piitan ng Supremo. Iba-iba ang paraan para mawasak ang mga selyo. The daughter of the Queen of all demons will break the first seal. Tama na! Sigaw niya. Paulit-ulit siyang nagmura. He called for help but no one came. Ano bang inaasahan niya mula sa ibang diablo? They enjoyed his suffering. Sa isang mataas na bahagi ng impyerno ay nakatayo si Gavril at nakatanghod lang sa kanila. Walang ekspresyon sa muka. Walang tutulong sa inyo, Ezra. The Archdevils are selfish bastards. Tumingala siya kay Gavril. Ayaw nitong makawala ang Supremo sa pagkakakulong, kaya umaas siyang tutulungan sila nito para hindi magtagumpay si Lilith sa layunin nitong sirain ang selyo. Gavril, sambit niya sa pangalan nito. Umiling lang si Gavril at tumalikod na. He clenched his fist. Hindi naman makakapasok ang mga anghel dito sa impyerno, Ezra, kaya huwag mo na ding hangarin na may anghel na magpapakita para iligtas kayo. No angel is allowed to enter the pits of hell. Only the corrupted souls and the children of darkness can work the land of the sinners. Alam naman niya iyon, pero ayaw niyang bitawan ng kaunting pag-asang nasa ikaibutura ng kanyang dibdib. He knew someone out there was to save them. Ang problemahin mo ay ang minamahal mong si Emerald. Hayaan mo na lang bang maghirap siya ng ganito? Kumuyom ang kamay niya at hinila iyon palikod. May dugo sa gilid ng labi ng dalaga at hilam sa luha ang muka, pero matapang pa rin ang kislap sa mga mata nito. Before her birth as Emerald, she was Samalia first, and her soul won't break easily, but her body will. Huwag na huwag kang bibigay, Ezra. Tibayan mo ang loob mo. Anas ni Emerald. Kill her, Ezra. Kill her. Tapusin mo na ang paghihirap niya, sabi ni Lilith. Lalambot na siya. He almost at the point of breaking. His heart was breaking. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kakayaning makikitang nahihirapan ang babaeng minamahal niya. Kung pwede lang sana siya ang tumapos sa sarili niyang buhay. But no archdevil could end his own existence. They couldn't bring death upon themselves. Mas tigas din kayong dalawa, no? Sige, tingnan natin. Cecilia Emerald choked her own blood, but death would not collect her. Patuloy lang itong mahihirapan. Kahit na halos hindi na ito makapagsalita, ay ipinaparating pa rin ng mga titig nito sa kanya na huwag nitong gagawin ang gusto ni Lilith. He gathered his all strengths. Ibinuhos niya ang lahat ng natitirang lakas para makawala sa pagkakagapos. Nanginginig ang mga tuhod niya nang tangkain niyang tumayo.
Bumagsak siya at sumubsob. Muli siyang tumayo at muli na namang bumagsak. Nakaisip si Ezra na nag-iisang paraan. Unti-unti niyang kinuha ang punyal sa kanyang pakpak na nakatago. Itinurok sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa man iyon, he bent down and kissed her fully on the mouth. The kiss was warm and pure. Then he shoved the knife onto his chest. Natumba siya nang may malungkot na ngiti sa labi. Wala nang magagawa si Lilith. Siya lang ang pwedeng tumapos sa buhay ni Emerald. Kung wala siya ay wala na ring silbi ang ginagawa nito. He closed his eyes and waited for that moment when his body would become one with the cold and cruel wind of the hell. Suddenly, a blinding light exploded and an angel appeared before them. Yakriel, paano ka nakapasok dito? Wala pang anghel ang nakapasok sa impyerno, kahit ang mga arkanghel. I am more than what you see, Lilith. Sambit ni Yakriel. Hindi ka anghel. Sigaw nito. Galit na galit. Sumugod ito kay Rakiel, pero muli silang binalot ng nakabubulag na liwanag at naaboy ito. Nang mawala ang liwanag, ang malinaw na lamang nilang nakikita ay ang puting tamit ni Rakiel. He was glowing and they couldn't see his face. Ama, tanging nausal ni Ezra. Napaluhod si Ezra habang nakatitig sa ama. Masaganang bumulwak ang luha mula sa kanyang mga mata. He clutched his chest. It felt like something warm had enveloped his heart. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kaginhawahan. And seeing the divine light from the Father brought him peace. How was it that he was still able to see it? Dapat ay nabulag na siya sa liwanag nito. Dapat ay naabo na siya kagaya ni Lilith. Ama, basag ang boses niyang sambit. Nakatingala rito. Si Yakriel ay ang ama. You have restored your faith, my child. Hindi ko naiintindihan. Kusang nagbalik ang puso mo. Kahit na hindi mo sambitin ay nararamdaman ko. Pero ang mga katulad namin ay walang kaligtasan. Ang kasalanan namin ay walang kapatawaran. Inabandona ka namin, Ama. But I have never abandoned my children. Nakatanghod lang ako nakabantay. Naghihintay na muling mabuhay ang pag-asa, pananalig at pag-ibig sa puso niyo. Ang sabi ng Supremo ay, have you ever heard of the footprints in the sand, my child? Kung inaakala mong tatalikuran ko kayo dahil iisang pares lang ng mga yapak ang nakikita nyo, ay nagkakamali kayo. I see everything, Ezra. I am everywhere. Hindi siya nakaimik. Ang init sa kanyang dibdib ay nagdadala ng panibagong enerhiya sa kanyang kabuuan. Pero naghahati din ng mga emosyong mahirap pakibagayan. Emotions that had left him a long time ago. Mga emosyong buong akala niya ay wala na siyang kakayahang maramdaman. Lahat ng iyon ay bumalik lahat. Tumitig siya sa ama. Bumalik sa alaala niya ang lahat ng mga pagkakataong naroroon ng ama bilang si Yakriel. The father saved Emerald. He bled for her. Ito ang sumalo sa pinsalang dapat ay kay Emerald. Ang mga panahong sandali niyang nakalimutan kung sino ang dalaga. Then he was there when the angels came down to destroy them at the parking lot. Ang sabi nito ay binigyang kalayaan hindi lang ang mga tao, kundi maging sila na magdesisyon para sa sarili nila at hindi nakabase sa sagradong libro ng langit. I trust the Father, brother. Free will isn't given to man alone. We too receive the gift. The Father did not want to destroy them but wanted them to repent. Yun ang nagbigay ng snowdrops sa kanya. Ang proteksyon. Palagi itong naroroon. In his darkness and lowest, there was not a single footprint of the Father because he was carrying him during those difficult times. Kahit masama siya at pumanig siya sa Supremo. Ezra broke down crying. His heart was breaking into pieces. Nagsisisi siya sa mga nagawa niya.
Hiyang-hiya siya. He tortured souls and he was fine with it because deep inside him, he wanted to take out his pain on those poor souls. Pero ang ama ay hindi nanakit sa kabila ng mga nagawa nila. Kung may mga pagkakataon mang wala ito iyon, ay dahil kailangan sila man ay may maigting na kagustuhang maiayos at mailigtas ang sarili nila. Minsan ay kailangan nilang matuto sa nagawang mali dahil ang mga kamaliang iyon ang huhubog sa kanila. Ang nakasulat sa itim na libro. Nagbukas siya ng hangin. Nakasulat na sa itim na libro at maging sa libro ng langit ang itinaas ng ama ang isang kamay at may pahinang nagsayaw sa ibabaw ng palad nito. Pagkatapos ay kusa iyong napunit. Kayo ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari sa buhay ninyo. Hindi ba at maigting ang iyong pagsalungat sa isinulat na kapalaran ninyo ni Emerald? Ibig sabihin ba nito ay tumango ang ama? Ipinapahiwatig na tama ang iniisip niya. Sandali lang ama, ano nang mangyayari sa amin ni Emerald? The bond is gone. Gusto naming mabuhay ng normal ama. Pakinggan mo ang puso ninyo, Ezra. Walang dyablo o anak ng dilim ang may pusong pumipintig. Sambit nito. Then he was gone. The father vanished. But like what he said, nasa paligid lang ito. Mabilis niyang nilapitan si Emerald at nagyakap sila ng mahigpit. They were in the middle of a peaceful meadow. Nagsasayaw ang mga paru-paro sa hangin. Maliwanag ang sikat ng araw sa kalangitan, as if the sun was smiling down at them. Emerald, maingat niyang sinuri ang kabuuan ng dalaga. They were clean, and they felt no pain. Tao na ba tayo, Ezra? Ringo? Tanong ni Emerald. Ipinikit niya ang mga mata pagkatapos ay inabot niya ang kamay nito at ipinatong sa tapat ng dibdib niya. Ganoon din ang ginawa niya rito. He placed his hand on her chest where her heart was beating. Tumitibok ang puso natin at walang dyablo o anak ng dilim ang may pusong pumipintig. Ulit niya sa sinabi ng ama. Minsan ay kailangan nilang matuto sa nagawang mali dahil ang mga kamali ang iyon ang huhubog sa kanila. Ang nakasulat sa itim na libro. Nagbukas siya ng hangin. Nakasulat na sa itim na libro at maging sa libro ng langit ang itinaas ng ama ang isang kamay at may pahinang nagsayaw sa ibabaw ng palad nito. Pagkatapos ay kusa iyong napunit. Kayo ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari sa buhay ninyo. Hindi ba at maigting ang iyong pagsalungat sa isinulat na kapalaran ninyo ni Emerald? Ibig sabihin ba nito ay tumango ang ama? Ipinapahiwatig na tama ang iniisip niya. Sandali lang ama, ano nang mangyayari sa amin ni Emerald? The bond is gone. Gusto naming mabuhay ng normal ama. Pakinggan mo ang puso ninyo, Ezra. Walang dyablo o anak ng dilim ang may pusong pumipintig. Sambit nito. Then he was gone. The father vanished. But like what he said, nasa paligid lang ito. Mabilis niyang nilapitan si Emerald at nagyakap sila ng mahigpit. They were in the middle of a peaceful meadow. Nagsasayaw ang mga paru-paro sa hangin. Maliwanag ang sikat ng araw sa kalangitan, as if the sun was smiling down at them. Emerald, maingat niyang sinuri ang kabuuan ng dalaga. They were clean, and they felt no pain. Tao na ba tayo, Ezra? Ringo? Tanong ni Emerald. Ipinikit niya ang mga mata pagkatapos ay inabot niya ang kamay nito at ipinatong sa tapat ng dibdib niya. Ganoon din ang ginawa niya rito. He placed his hand on her chest where her heart was beating. Tumitibok ang puso natin at walang dyablo o anak ng dilim ang may pusong pumipintig. Ulit niya sa sinabi ng ama.